Kaugnay naman ng napakainit na panahon, kausapin po natin live si Obet Badrina, weather specialist mula po sa Pag-asa. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapanood natin. May indikasyon ho ba na papalapit na ang simula ng tag-ulan? Una po, may mga namomonitor na tayo ng mga thunderstorm events po sa iba't ibang bahagi nating bansa. Pero yung isa sa pinakamalaki indikasyon kasi ng panahon ng tag-ulan ay yung hangin nagmumula sa Timog Kanluran or Southwest Monsoon. So sa ngayon po, hindi pa natin na-observe ito or nakikita sa ating mga estasyon. Kaya hindi pa rin talaga natin masasabi na pasimula na itong panahon ng tag-ulan. Pero expect na natin na mas magiging common na yung mga thunderstorms at mga rain showers sa hapon hanggang sa gabi. Okay, at yung sinasabing maaaring magkaroon pa ng dalawang bagyo sa pagsapit po nitong Mayo ay hindi ho indikasyon na yan na parang malapit na yung panahon po ng tag-ulan. Base po sa ating climatology or average po, ang Mayo po kasi at least isang bagyo po in the past po yung nabubuo, maring isa o dalawa po. So pero hindi pa natin masasabi na ito na nga ay indikasyon ng panahon ng tag-ulan. Or kung minsan po, no, pag nagkakaroon tayo ng bagyo, kapag Mayo at medyo malakas ito, minsan ito po yung nagtitrigger. So after ng bagyo, saka po magtitrigger yung panahon ng tag-ulan. Hanggang kailan tatagal ang init ng panahon sa ilang pong lugar? Ma'am, inaasahan natin na pwedeng mas lalo pang tumaas yung ating temperatura, lalo na pag nagsimula po yung mga isolated o pulo-pulong mga pagulan kasi maaaring makadagdag po yung singaw nito sa init. So posible po until 2 to 3 weeks pa po, no? Up to 2 to 3 weeks dahil usually nagsisimula po yung ating panahon ng tag-ulan pagdating ng mga pagtapos na po yung buwan ng Mayo. At kung sakali nga naman daw na tayo ho ay magkaroon ng isa o dalawang bagyo ngayong buwan, magiging gaano kalakas naman ho yan dahil sinasabi nga nila may banta pa tayo ng El Nino. Opo. Although una po, no, base din po sa ating mga record, hindi pa naman po ganoon karaming super typhoon yung nabubuo no, panahon po ng Mayo. So in terms of medyo maliit po yung possibility pa na magkaroon ng super typhoon as per our records. In terms naman po na El Nino, in-expect po kasi natin magsisimula po ito around June, July, August. So around, base po sa ating monitoring, around 79% na po yung possibility na magkaroon po tayo ng El Nino pagdating po ng June, July, August. Siguro mas magandang ipa-explain po natin further, no? Pagsapit po ng El Nino, maraming nalilito kasi El Nino, ang mas nakikita dapat natin, drought, di ba? Pero may mga sinasabi na pag El Nino rin, maaaring mamuo yung pinakamalalakas na bagyo naman. Ano ho ba ang explanation dyan? Opo. Una po, ipaliwanag natin, pag sinabi kasi natin El Nino, mas mainit yung karagatan dito sa Pacific Ocean, particular na dito sa may Central Pacific Ocean. At dahil po doon, maaaring mabuo kasi yung bagyo doon sa lugar kung saan mainit yung karagatan at pwedeng mas matagal pong manatili sa karagatan yung mga bagyo. Kaya nagiging trend po nung El Nino, kapag meron tayong El Nino, mas kakaunti yung mga bagyo, possible na mas kaunti yung bagyo, pero mas malalakas dahil nabubuo sila doon sa lugar kung saan nga mas mainit yung karagatan. Kaya pagdating po dito sa may bahagi ng Pilipinas, mas malalakas na yung mga pagulan. Pero idadagdag ko rin po, isa sa mga nagiging impact ng El Nino, lalo na kapag naitapat po ito sa panahon din ng tag-ulan, posible po na mas malakas or mas mataas kaysa sa normal yung mga pagulan na mararanasan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi nating bansa, kabilang dyan ang Metro Manila. Base po sa mga records natin, mas na habagat kapag El Nino dahil nga yung pag-ihip po ng hanging habagat ay mas lumalakas dahil mas mainit yung karagatan dito sa may silangang bahagi ng bansa. Okay, tama ho ba na June, July, August at hindi ho hanggang sa unang bahagi po o first quarter ng 2027 mananatili po itong El Nino? Opo, magsisimula po itong ating posibilidad po na mas uminit yung karagatan bandang June, July, August po, no? At tama po kayo, maaaring magtagal po ito up to the first quarter po next year. Kaya sinasabi po natin, mas mararamdaman natin yung mas mababa kaysa sa normal na mga pagulan up to next year po. Does it necessarily follow, Sir Obet, na yung pong mga nakakaranas ngayon ng matitinding init ng panahon, halimbawa ho sa Dagupan, Pangasinan, 41 degrees Celsius ngayon, at sa Cotabato at ilang pa hong mga nakataas po itong talagang maiinit na panahon, dun din mamumuo yung pinakamalalakas na bagyo? Opo. Yung mga lugar po kung saan po, kasi po pag sinabi nating nabubuo yung mga bagyo, nabubuo po siya
doon po sa karagatan. So posible po, hindi natin masasabi na may connection po kung saan yung mainit, doon nabubuo po yung bagyo. Una po, sa karagatan siya nabubuo, particular na dito sa may area ng Pacific Ocean. So ito pong nararamdaman natin na init ay usual naman po lalo na sa panahon ng tag-init. Okay. At yung mga paalala na lang siguro, Sir Obet, lalo na doon sa mga areas pa rin na makakaranas po ng sobrang init na panahon. Ano-ano ho ba yun mga lugar na yan? Opo. Ma'am, ngayong araw po nakikita po natin pinakamataas yung magiging heat index o damang init, particular na sa Dagupan, maaaring umabot ng around 43 degrees Celsius. Ilang pang lugar sa ating bansa ay maaaring makaranas na nasa danger category, gaya ng area ng La Union, sa Visayas naman yung Dumangas at sa Iloilo, maging sa bahagi ng Palawan, sa Coron at ilang bahagi po sa Central Luzon. Sa Metro Manila, maaaring umabot po na hanggang 40 degrees Celsius yung ating mararamdamang init or damang init. So patuloy na paalala ng Pag-asa, nararanasan po kasi yung pinakamatinding init bandang tanghali hanggang sa hapon. Kaya ugaliin po, uminom po ng maraming tubig at iwasan lumabas at makaranas ng direktang init ng araw bandang tanghali hanggang hapon, kung saan nga nire-record natin yung pinakamatataas na heat index. Marami pong salamat sa inyong pong update na yan sa amin dito po sa Balitang Hali, sir. Thank you. Salamat po. Yan po naman si Mr. Obet Badrina, ang weather specialist ng Pag-asa.